Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang hapdi niyon ay tila gumuhit ng apoy sa kanyang balat, sapat para mapapikit siya nang mariin at maramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero hindi ang sakit sa pisngi ang halos ikamatay ni Sofia. Ito ay ang katotohanang ang kamay na dumapos sa kanya ay ang parehong kamay na isinuot ang singsing sa kanyang daliri. 5 taon na ang nakalipas. Ang parehong kamay na humahaplos sa kanyang buhok tuwing gabi bago sila matulog. Ang kamay ng kanyang asawa, ang kamay ni Alejandro. Alejandro, halos pabulong na usal niya. Ang boses ay basag sa pagkabigla. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko na para bang biktima ka rito, Sofia. Ang boses ni Alejandro ay malamig. Walang anumang bahid ng pagmamahal na dati niyang kilala. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang halimaw na may mukha ng kanyang pinakamamahal. 5 taon. 5 taon ng mga pangarap. Naalala niya ang gabi sa isang mamahaling restaurant sa ilalim ng libu-libong ilaw na tila mga bituin. Lumuhod si Alejandro sa harap niya. Sofia de Leon, sabi nito noon. Ang mga mata ay nagniningning sa pagsinta. You are the most brilliant fashion designer, the kindest soul I have ever known. Marry me. Let me be the man who stands by your side as you conquer the world. At siya nang walang pag-aalinlangan. Inakala niyang yon na ang simula ng kanilang walang hanggang kaligayahan. Isang kwento ng pag-ibig na isusulat sa mga bituin. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng bituin na yon ay isa-isang bumabagsak mula sa langit. Nagsimula ang lahat 1 oras lang ang nakalipas. Inihahanda niya ang isang surprise anniversary dinner, ang kanilang paboritong steak, ang pinakamahal na alak. Ang buong bahay ay napupuno ng halimuyak ng mga rosas na ipinadala niya kaninang umaga. Habang naghihintay, narinig niya ang pag-uusap ni Alejandro sa telepono sa study room. Hindi niya sinasadyang makinig, pero narinig niya ang pangalan ng isang babae, Isabela, at pagkatapos ay mga salitang tumusok sa kanyang puso na parang mga bubog. Oo, mahal. Konting tiis na lang. Malapit ko nang makuha ang buong kontrol sa kumpanya niya. Pagkatapos niyan, wala nang hahadlang sa atin. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumapit sa study. Nakikita niya ang laptop ni Alejandro na nakabukas at sa tabi nito, isang itim na USB. Isang bagay sa loob niya ang nagsabing tingnan niyon. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya yon sa sarili niyang laptop. Ang laman yon ay mas masahol pa sa kanyang kinatatakutan. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae. Mga bank statement, mga dokumento ng fund transfer, milyon-milyong piso ang lihim na inililipat mula sa account ng kanyang fashion house, ang Sofia Atelier, patungo sa mga account ng Montenegro Corporation, ang kumpanya ng pamilya ni Alejandro na matagal nang nababalitang nalulugi. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng 6 na buwan, palagi siyang sinasabihan ng kanilang accountant na bumababa ang kanilang kita. Kahit na mas mataas ang kanilang sales, niloloko siya. Ninanakawan siya. Hinarap niya si Alejandro. Hawak ang mga printout ng dokumento, ang puso niya ay durog na durog. At doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier sa kanilang sala, nawala ang maskara ng kanyang mabait at mapagmahal na asawa. Ang nakita niya ay ang malamig at kalkuladong tingin ng isang ganid. So nalaman mo na pala, sabi nito, walang bakas ng pagsisisi. Bakit, Alejandro? Bakit? Tanong ni Sofia. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Alejandro. Pag-ibig? Sofia, masyado kang inosente. It's all business. At pagod na ako, Sofia. Pagod na akong magpanggap na mahalaga ka sa akin.
Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay kinasusuklaman pala siya. At doon nangyari ang unang sampal. Ngayon, nakahandusay siya sa sahig. Ang pisngi ay namamanhid. Pero mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang bumangon gamit ang kanyang mga braso para itulak ang sarili paatras. Puno ng takot ang kanyang mga mata. "Huwag, Alejandro. Parang awa mo na." Pero imbes na awa, galit ang nakita niya sa mga mata nito. Galit dahil nabisto siya. "Dapat ay hindi mo na nalaman ito," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta habang dahan-dahan itong lumalapit. "Sinira mo ang lahat, Sofia." Umiling-iling si Sofia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang muka. "Ako pa ang sumira. Alejandro, ninakawan mo ako. Tinaksil mo ako." "Manahimik ka," sigaw nito. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang binti. Isang nakakabiinging tunog ng pagkabali ng buto ang umaling-awngaw sa silid, kasunod ng kanyang naghihingalong sigaw ng sakit. Napahiga siya. Yakap-yakap ang binti na ngayon ay nasa isang anggulong hindi natural. Ang sakit ay hindi mailarawan. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa luha at sakit, nakita niya si Alejandro na tumayo lang doon. Malamig siyang tiningnan nito, na para bang isa lamang siyang basura sa sahig. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang damit. Inayos ang mamahaling relo sa kanyang pulso. At pagkatapos, walang anumang emosyon, tumalikod ito at naglakad palayo. "Alejandro, tulungan mo ako." Pagmamakaawa niya, ang boses ay pauna. Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. "Sana hindi na lang kita nakilala." At pagkatapos ay umalis ito, isinara ang pinto, at iniwan siyang mag-isa sa dilim, sa gitna ng mga basag na pangarap at ng kanyang durog na katawan. Naramdaman niya ang pagdulas ng mainit na likido sa kanyang sentido. Dugo. Ang sakit sa kanyang binti ay nagsisimulang mawala. Napapalitan ng lumalamig na pakiramdam na gumagapang sa buong katawan niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ito na ba ang katapusan? Mamamatay siyang mag-isa dito? Ang huli niyang naisip ay ang mukha ng kanyang ama. Ang ama na tinalikuran niya para sa lalaking ito. "Papa, patawad." Nawalan na siya ng malay, ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan, paulit-ulit, hanggang sa marinig niya ang tunog ng nasirang kahoy, mga yabag, maraming yabag na papalapit. Isang boses ang tumawag sa kadiliman, isang boses na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. "Senyorita Sofia, nahanap na natin siya." Amoy ng antiseptiko. Iyon ang unang pumukaw sa kanyang kamalayan, isang matapang at malinis na amoy na karaniwan sa mga ospital. Ngunit kaakibat niyon ang malambot na dampi ng seda sa kanyang balat at ang bigat ng isang marangyang kumot. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang una niyang nasilayan ay isang kisameng may grandiosong disenyo. Hindi ang puting kisame ng isang karaniwang silid sa ospital. Dahan-dahan niyang iginala ang paningin. Isang malawak na silid na may madilim na kulay ng kahoy, mga eleganteng kasangkapan at isang malaking bintana kung saan tanaw ang isang hardin na naliligo sa sikat ng araw. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang kaliwang binti, paakyat sa kanyang buong katawan. Napasigaw siya ng mahina at napahiga muli. Doon niya nakita ang makapal na puting cast na bumabalot sa kanyang binti, mula hita hanggang paa. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga salita ni Alejandro, ang sampal, ang sipa, ang tunog ng nabaling buto, ang malamig nitong pagtalikod. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido. Ang sakit ng kataksilan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang bali.
Bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong itim na suit. Ang kanyang buhok ay may mga guhit na ng pilak, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay malalim, at tila kayang basahin ang kahit na anong tinatago mo. Kilala niya ang lalaking iyon, ang lalaking sinubukan niyang kalimutan at iwasan sa loob ng 5 taon. Papa! Halos pabulong na usal ni Sofia, ang boses ay puno ng halo-halong emosyon. Gulat, pagkabigla, lungkot. Lumapit si Don Antonio de Leon sa kanyang kama. Hindi nagbago ang kanyang ama. Tanging ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ang bahagyang nadagdagan. Ngunit ang awtoridad at kapangyarihan ay nananatili. Sofia, malamig nitong tugon. Walang anumang bakas ng init. Sa wakas ay gising ka na. Bakit ako narito? Paano ako napunta rito? Sunod-sunod niyang tanong. Sinubukang umupo muli, ngunit huminto nang kumalat ang hapdi sa binti. Ang mga tauhan ko ang nakakita sa'yo. Matagal na kitang pinagmamasdan, anak. Alam ko ang bawat galaw mo, pati na rin ang asawa mo. Pagtatapat ni Don Antonio, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Dahil sa tanga mong pag-ibig, halos ikamatay mo. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil din sa kahihiyan. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. Ipinagpalit niya ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili, para sa isang lalaking walang iba, kundi isang manloloko. Si Alejandro, nasaan siya? Tanong na niya. Kahit na ang tanong ay tila nagdudulot ng sakit sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan na inilabas ni Don Antonio ang isang tablet. Ipinakita niya ang isang serye ng mga larawan at video. Si Alejandro, kasama si Isabella Ferrer, sa isang mamahaling resort. Ang mga ngiti sa kanilang mukha ay tila dumudurog sa kanyang kaluluwa. Nasa labas sila, nagpapakasasa sa pera mo, at nagpaplano kung paano tuluyang kokontrolin ang lahat ng ari-arian mo, paliwanag ni Don Antonio. Ang Montenegro Corporation ay matagal nang nalulugi. Ginagamit lang nila ang kumpanya mo para masalba ang kanila. At ikaw, Sofia, ikaw ang tulay nila para makabangon. Hindi niya kayang tingnan ang mga larawan. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Pero, paano? Napahawak siya sa kanyang sentido. Sinubukang iproseso ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng papeles, ang mga ebidensya. Napakababaw ng kaalaman mo sa mundong ito, Sofia, sabi ni Don Antonio, tumayo at lumapit sa bintana. Akala mo ba? Kapag may ebidensya, panalo ka na. Ang mga taong tulad ni Alejandro ay may mga abogado na mas mahusay kaysa sa mga sayo. May mga koneksyon sila. Kayang-kaya nilang baliktarin ang lahat laban sayo. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Galit. Isang malamig na galit ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sa kanyang ama, kundi sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan. Ang korona, pagpapatuloy ni Don Antonio nang hindi lumilingon. Alam mong hindi lang ako isang ordinaryong negosyante. Ang pamilya de Leon ay may sariling imperyo. Sofia, hindi lang ito nakikita sa mga balita o sa stock market. Ang mga tauhan ko, ang mga koneksyon ko, sila ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan sa likod ng mga kurtina. Alam ni Sofia ang tungkol sa ang korona. Isang malakas, lihim na organisasyon na pinamumunuan ng kanyang ama. Hindi siya kailanman naging bahagi niyon. Siya ang anak na mas piniling maging isang sikat na fashion designer. Malayo sa madilim na mundo ng kanyang ama. Pero ngayon, ang mundong iyon ang tanging pag-asa niya. Ano ang gusto mo, Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging matatag. Kahit na ang puso niya ay nagngangalit sa loob, lumingon si Don Antonio. Sa pagkakataong ito, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang na halos pareho
Sa kinang sa mga mata ni Sofia mo, gusto kong magbayad sila. Lahat ng gumawa sa'yo nito. Pero ang tanong, Sofia, ikaw, ano ang gusto mo? Bumukas muli ang pinto at dalawang lalaki ang pumasok. Ang isa ay matangkad at malakas, mukhang isang security expert. Ang isa naman ay nakasalamin, may bitbit na briefcase at may matatalim na mata. Senyorita Sofia, ako po si Attorney Ramon at ito si Ginoong Miguel, ang aming Chief Investigator, sabi ng nakasalamin. Narito po kami para sa inyo. Lahat ng impormasyon, lahat ng legal na hakbang, at lahat ng pondo na kakailanganin ninyo ay nakahanda na. Napakatingin si Sofia sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang ama. At sa mga sandaling iyon, parang nagkakaintindihan sila ng walang salitaan. Ang kanyang ama ay nag-aalok sa kanya ng mundo, ng lahat ng kasangkapan para makabawi. Tiningnan ni Sofia ang kanyang kaliwang kamay, kung saan naroon pa rin ang singsing na binigay ni Alejandro. Ang singsing na sumisimbolo sa kanyang kabiguan. At pagkatapos, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto kong magbayad sila, sabi ni Sofia. Ang boses ay puno ng kapaitan, ngunit may matinding determinasyon. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na naramdaman ko. Hindi lang sa korte, Papa. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat. Lahat. Tumango si Don Antonio. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magaling, anak. Iyan ang dugo ng De Leon. Inilapag ni Don Antonio ang dalawang magkahiwalay na folder sa side table sa tabi ng kanyang kama. Ang isa ay may nakasulat na legal proceedings. Ang isa naman ay may simple ngunit malakas na logo ng isang korona. Maaari mong piliin ang daan ng batas o ang daan ng korona, sabi ni Don Antonio. Pareho silang hahantong sa katarungan, anak. Ngunit ang isa ay mas mabilis at mas malinis. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok kay Alejandro Montenegro. Nakaharap siya sa isang pulutong ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Ang kanyang boses ay tila basag sa emosyon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Tila kakagaling lang sa pag-iyak. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming balita kay Sofia. Sabi niya, pinahid ang isang pekeng luha sa sulok ng kanyang mata. Nagmamakaawa ako. Kung sino man ang nakakita sa aking asawa o may anumang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan agad sa akin o sa mga awtoridad. Nasa likod niya si Isabela Ferrer, nakasuot ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay puno rin ng pekeng kalungkutan at suporta. Hinawakan niya ang balikat ni Alejandro, isang senyales ng pagdamay. Ngunit sa loob, nagdiriwang sila. Napakahusay mong aktor, Alejandro. Bulong ni Isabela, halos hindi naririnig nang bumaba si Alejandro sa podium. Halos maniwala ako na nag-aalala ka nga sa kanya. Ngumiti si Alejandro, isang nangiting puno ng kayabangan. Dapat lang. Kailangan nilang maniwala. Ang kailangan lang naman ng tao ay isang magandang kwento, Isabela. At ang kwento ngayon ay isang nagdadalamhating asawa na nawalan ng mahal sa buhay. Isang araw, matapos ang insidente, tinawagan ni Alejandro ang pulisya at inireport ang pagkawala ni Sofia. Gawa-gawa niyang kwento na nag-away sila at umalis si Sofia nang walang paalam. Ang binti ni Sofia, hindi niya binanggit. Walang nakakita, walang ebidensya, o kaya iyon ang akala niya. Nasa opisina sila ni Alejandro, nagdiriwang ng pribado. Lumulutang ang amoy ng mamahaling champagne. Sa wakas, sabi ni Isabela, sumandal sa upuan at sinisindihan ang isang sigarilyo. Wala na si Sofia. Wala nang hahadlang sa atin. Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang buong skyline ng Makati. Sa kanyang isip, mas malawak pa riyan ang kanyang kaharian. Wala pa.
Hindi pa natin hawak ang lahat, tugon ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Ang Sofia Atelier ay kailangan kong maipasok sa Montenegro Corporation. Hindi lang ang pera niya ang kailangan ko, Isabella. Ang pangalan niya, ang reputasyon niya sa industriya ng fashion. Iyon ang magbibigay sa atin ng leverage sa mga negosasyon. Napaismid si Isabella. At ano na ang plano mo sa mga kapatid mong baboy? Hindi sila basta-basta papayag na ikaw lang ang magmamana ng lahat. Wala silang magagawa. Ako ang panganay. At ako ang pinakamatalino, sabi ni Alejandro. Puno ng kumpiyansa. Gagawa ako ng paraan. Palalabasin kong ipinagkanulo ni Sofia ang kumpanya niya sa mga kalaban. Pagkatapos, ako, bilang kanyang nagdadalamhating asawa, ang sasagip sa kanyang pamana at pagsasamahin ito sa Montenegro Corp. Isang hero's welcome. At ang mga kapatid ko, susunod sila. Wala silang choice. Kinabukasan, nagpatawag ng board meeting si Alejandro sa Montenegro Corporation. Ang lahat ng miyembro ng board, kasama ang kanyang mga kapatid, ay naroon. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano para sa kinabukasan ng kumpanya. Sa gitna ng trahedya sa aking pamilya, hindi ko kalilimutan ang aking responsibilidad sa kumpanyang ito. Panimula ni Alejandro, ang boses ay seryoso. Kailangan nating palakasin ang Montenegro Corporation. At naniniwala ako na ang Sofia Atelier, sa kabila ng kasalukuyang pagkalugi nito, ay may malaking potensyal pa rin. Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Alam nilang matagal ng hirap ang Sofia Atelier sa kita, lalo na sa nakaraang 6 na buwan. Hindi nila alam na si Alejandro mismo ang dahilan. Plano kong ipasok ang Sofia Atelier sa Montenegro Corporation. Sa ganitong paraan, mapapalakas natin ang ating brand. Makukuha natin ang mga koneksyon ni Sofia sa fashion world at mabibigyan natin ng bagong buhay ang kanyang pamana. Patuloy ni Alejandro, kumpiyansang nakatingin sa paligid. Ang kanyang mga kapatid na sina Marco at Elena ay hindi gaanong kumbinsido, ngunit hindi sila makapagsalita. Alam nilang may malaking utang na loob si Alejandro sa mga contacts ni Sofia. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, biglang sabay-sabay na tumunog ang lahat ng telepono sa boardroom. Isang notification ng bagong email. Nagulat ang lahat. Sino ang mag-e-email sa lahat ng board members nang sabay-sabay sa gitna ng isang kritikal na pulong? Napatingin si Alejandro sa kanyang telepono. Isang anonymous sender. Ang subject, Montenegro Corporation. The truth. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang laman niyon ay isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay galing sa isang CCTV camera. Sa ibaba, makikita ang petsa at oras. Ang gabi nang mawala si Sofia. Ang eksena, ang parking lot ng kanilang condominium. At ang nakita niya ay halos ikalaglag ng panga niya. Nakita ang sarili niya na naglalakad, may dalang maliit na bag. Nakita rin ang sarili niya na may inihagis sa basurahan, isang cellphone, isang wallet, mga gamit ni Sofia. Ang mukha ni Alejandro sa video ay walang anumang bakas ng pag-aalala. Sa halip, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang siya ay naglalakad palayo. Ang video ay maikli, ngunit sapat para maging nakakakilabot. Bumalik ang tingin ni Alejandro sa mga mukha ng mga board members. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Ang kanyang planong hero's welcome ay biglang naging isang bangungot. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. Nagsimula ang bulungan. Ngayon, ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa Sofia Atelier, kundi tungkol sa kanya. Sino ang nagpadala nito? Paano? Ang bawat pagpindot ni Sofia sa keyboard ay may bigat. Hindi ng pagod, kundi ng determinasyon. Nakaupo siya sa isang malaking swivel chair
Ang kanyang binti ay nakapatong sa isang espesyal na footrest, nakabalot pa rin sa cast. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng kahinaan. Sa halip, may apoy. Malamig, matatalim na apoy. E-execute ang Phase 1. Mahinahon niyang utos sa speakerphone, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Bilhin ang lahat ng shares ng Montenegro Corporation na available sa market. Gamitin ang lahat ng shell companies natin. Gusto kong makita ang pagbagsak ng stock price nila sa loob ng 1 oras. Sa kabilang linya si Attorney Ramon, ang kanyang legal counsel, at si Ginoong Miguel, ang chief investigator ng Ang Corona, ay nakikinig ng maingat. Masusunod, Senyora Sofia, sagot ni Attorney Ramon. Ang aming mga trader ay nakahanda na. Ngunit, hindi ba ito masyadong agresibo? Maaaring magdulot ito ng malaking gulo sa stock market at mapansin ang galaw natin. Ngumiti si Sofia, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyon mismo ang gusto ko, Attorney Ramon. Gusto kong gumuho ang mundo niya. Gusto kong malaman ni Alejandro na mayroon siyang kaaway at hindi ito basta-basta. Kailangan nating kalugin ang pundasyon niya. Paano naman ang paggamit ng media, Senyora? Tanong ni Ginoong Miguel. Napadala na namin ang anonymous video sa board members ng Montenegro Corp. Pero hindi pa ito sapat para bumagsak sila. Kailangan natin ng mas malawak na exposure. Kontrolin natin ang narrative. Gusto kong makita ng publiko kung gaano kahina ang Montenegro Corporation. I-leak natin ang financial reports nila, yung mga peke na ginawa ni Alejandro, utos ni Sofia, at pagkatapos, magpadala kayo ng isa pang anonymous tip sa isa sa pinakamalaking financial blogger sa bansa. Pasabihan nyo na may malalim na anomalya sa Montenegro Corporation at may nagtatangkang magnakaw ng pondo sa pamamagitan ng paggamit ng isang nawalang asawa. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan ng Ang Corona. Parang mga anino, tahimik silang kumikilos sa ilalim ng utos ng bagong queen. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula ng gumalaw ang stock price ng Montenegro Corporation. Pula, pababa, mabilis. Sa kabilang banda, nasa opisina si Alejandro. Halos hindi makahinga. Ang video, ang CCTV footage. Paano nangyari iyon? Sino ang nagpadala? Papa, kailangan nating gawin ang isang bagay. Bumaba na ang stock price natin. Ang daming nagbebenta. Sigaw ni Alejandro sa telepono. Kalma, Alejandro. Alamin mo muna kung sino ang gumagawa nito. Boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Montenegro. Huwag kang magpadalos-dalos. Anong huwag magpadalos-dalos? Kung mawawala ang Montenegro Corporation, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Biglang nakatanggap si Alejandro ng isang email mula sa isang anonymous source. Ito ay link sa blog ng isang sikat na financial analyst, si Ginoong De La Cruz. Ang headline ng blog, Montenegro Corporation, kabahagi sa skandalo ng nawalang asawa at posibleng malawakang panloloko. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Nabasa niya ang artikulo. Ang bawat salita ay tumutusok sa kanya. Inilalahad ng blog ang mga pagdududa tungkol sa biglaang pagkawala ni Sofia, ang pagkadiskubre ng mga transaksyon ng Montenegro Corporation patungong Sofia Atelier at ang posibilidad na ginagamit lang si Sofia para sa pondo. Kasama pa roon ang isang screenshot ng CCTV footage na kanyang pinagtataguan. Sino? Sino ang may kakayahang gawin ito? Bulong ni Alejandro sa sarili. Ang kanyang mukha ay namumutla. Wala nang nakakaalam maliban kay Isabela. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Isabela. Ngunit alam niyang hindi ito ang gumawa nito. Masyado itong tanga. Sa mansyon ni Don Antonio, nakatitig si Sofia sa monitor. Ang mukha niya ay walang anumang emosyon habang pinapanood ang pagbagsak ng imperyo ng Montenegro. Ang bawat bumababang numero ay tila isang matamis na kanta sa kanyang pandinig. Maya-maya, may pumasok sa kanyang silid. Si Miguel. Senyora,
May dumating po na delivery para sa inyo, sabi niya. May dalang isang maliit, brown na kahon. Kinuha ni Sofia ang kahon. Wala itong sender. Binuksan niya. Sa loob, naroon ang isang solong sapatos na may mataas na takong. Ang sapatos na sinuot niya sa gabi ng kanilang anibersaryo. Ang sapatos na nawala sa kanya nang siya ay sipa-sipa. Ang takong ay bali at may bahid ng dugo sa gilid. Hinawakan ni Sofia ang sapatos. Hindi ito nagdulot ng takot. Sa halip, isang lamig ang gumapang sa kanyang puso. Papalitan ang lahat ng emosyon. Tiningnan niya ang sapatos. Hindi niya nakita ang isang sapatos na galing sa isang trahedya. Nakita niya ang isang paalala ng kanyang sumpa, isang paalala ng kanyang misyon. Ito ay isang mensahe, senyora, sabi ni Miguel, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Oo, Miguel, sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay tila yelo. At mayroon din akong mensahe para sa kanila. Ihanda ang Phase 2. Gusto kong makita ang mga numero ng Montenegro Corporation na bumagsak pa hanggang sa wala nang matira sa kanila. Ang bawat anino sa bawat sulok ay tila nagtatago ng mga mata. Iyon ang nararamdaman ni Isabela Ferrer sa bawat oras ng kanyang araw. Ang mundo niya, na dating puno ng kapusukan at kumpiyansa, ay unti-unting nababalot ng takot at pagdududa. Noon, isang pribadong investigator lang siya para sa kanyang sarili, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Sofia. Ngayon, siya na ang tinitingnan, ang pinagmamasdan. Matapos kumalat ang video at ang blog post, ang Montenegro Corporation ay naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang halaga ng kanilang stocks ay bumababa at ang pangalan ni Alejandro ay nasisira. Hindi ko maintindihan, Alejandro, sabi ni Isabela. Ang boses ay nanginginig habang nasa restaurant sila. Panay ang sulyap niya sa paligid. Bakit parang lahat ng tao ay nakatingin sa atin? Bakit parang alam nila ang lahat? Wala kang dapat ipag-alala, Isabela, sagot ni Alejandro. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. May bakas ng pagkabalisa. Ito ay normal lang. Ngayong nasa gitna tayo ng isang iskandalo, natural lang na tayo ang sentro ng atensyon. Pero hindi siya kumbinsido. Ang takot ay bumabaon na sa kanyang balat. Ang bawat teleponong tumutunog sa hindi kilalang numero ay nagpapatalon sa kanya. Ang bawat anino na nakikita niya sa kanyang peripheral vision ay tila isang nagtatagong mata. Isang hapon, hindi niya nakinaya ang presyur. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Kailangan niya ng katiyakan. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ina. Isang lumang bahay sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Iba ito sa marangyang kondominium na ibinigay sa kanya ni Alejandro. Dito siya lumaki. Dito niya naranasan ang hirap at ang pait ng buhay. Ang kanyang ina, si Aling Norma, ay isang matandang babae na may matatalim na mata at isang bibig na puno ng kapaitan. Kumusta ka, nanay? Tanong ni Isabela. Umupo sa isang lumang silya sa sala. Ikaw ang tanungin ko, Isabela. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Parang pinipit-pit ka ng mga anino dyan. Diretsong tanong ni Aling Norma habang nagsasaing. Nagkakaroon lang po kami ng problema sa kumpanya at sa mga kaaway. Pagdadahilan ni Isabela. Pakiramdam ko kasi may sumusunod sa akin, nanay. May nagbabanta. Napakunot ang noo ni Aling Norma. Sino ba ang kaaway na yan? Siya ba ang taong yan na kasing yaman ng De Leon? Nagulat si Isabela sa pagbanggit ng kanyang ina sa pangalan ng pamilya De Leon. Bakit mo naman nasabi iyan, nay? Napaismid si Aling Norma. Dahil ganyan din sila noon. Kung mayaman ka, akala mo ay kayang-kaya mo nang tapakan ang lahat ng mahihirap. Tiningnan ni Isabela ang kanyang ina. Ang pagkamuhi sa boses nito ay hindi pa rin nagbago. Kahit sa paglipas ng mga taon, matagal na niyang alam ang tungkol sa galit ng kanyang ina sa isang mayamang lalaki na
nang iwan sa kanila noon. Sino ba talaga ang lalaking yon, Nay? Tanong ni Isabela. Yung tatay ko? Tumahimik si Aling Norma. Nagpatuloy siya sa pagluluto. Ang ingay ng kawali ang tanging naririnig. Wala kang pakialam doon. Sagot nito. Matigas ang boses. Ang importante, binuhay kita. Pinilit kong itaas ka sa mundo kahit wala tayong pera. Kaya huwag kang maging katulad ko, Isabela. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Huwag kang magpapatalo sa sino man. Bumalik si Isabela sa condominium. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagkamuhi sa pamilya de Leon. Habang naglilinis ng kanyang gamit, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ito ay mga lumang gamit ng kanyang ina. Binuksan niya. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato, mga resibo, mga sulat, at isang lumang kupas na litrato. Isang litrato ng kanyang ina noong kabataan nito, nakangiti. At sa tabi niya, isang binatang lalaki. Matangkad, guwapo, may seryosong tingin. Ang lalaking yon, kilala niya. Napakasakit ng pagkabiglaang tumama sa kanya. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang lalaking nasa litrato ay si Don Antonio de Leon. Ang ama ni Sofia. Nagulo ang kanyang isip. Ang kanyang ina, may relasyon sa ama ni Sofia? At siya ba ang resulta ng relasyong yon? Ibig sabihin, ang cellphone ni Isabela ay biglang nagring. Isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay mechanical, tila galing sa isang voice modulator. Ngunit ang mga salita ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Alam ko kung sino ka talaga. Ferrer, o dapat ko bang sabihing, De Leon? Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Nagkalat ang mga piyesa. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho. Ang takot ay napalitan ng isang napakalaking galit. Napatigil si Sofia sa kanyang paglalakad. Kasalukuyan siyang nasa rooftop garden ng mansion, nagpapahangin. Ang kanyang binti ay malakas na ngayon, ang cast ay natanggal na. Ngunit paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin siya ng kakaibang kirot, isang paalala ng kanyang nakaraan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Don Antonio. Sofia, kailangan nating mag-usap, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay seryoso at may bahid ng pag-aalala na bihirang marinig. May kailangan kang malaman. Bumalik si Sofia sa opisina ng kanyang ama. Doon, nakaupo si Don Antonio. Ang kanyang muka ay seryoso. Sa harap niya, may isang file. Nakita ni Sofia ang pangalan sa tab. Ferrer Isabela. Kinabahan si Sofia. Ano ito? May kinalaman ba ito sa pagiging magkapatid nila na alam niya na? Matagal ko nang tinago ito sa'yo, anak. Panimula ni Don Antonio, hinimas ang file. Ayokong masaktan ka pa. Ngunit ngayon, sa posisyon mo, karapatan mong malaman ang buong katotohanan. Naupo si Sofia sa silya sa harap ng kanyang ama. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ano po iyon, Papa? Tumingin si Don Antonio sa malayo. Tila bumabalik sa nakaraan. Noong kabataan ko, Sofia, bago ko nakilala ang nanay mo, nagkaroon ako ng isang relasyon. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Sofia. Isang relasyon na hindi dapat nangyari. Patuloy ng kanyang ama, may pagsisisi sa boses. Ang ina ni Isabela, si Norma Ferrer, siya ang babaeng yon. Isang babae na minahal ko sa maikling panahon, pero hindi ko kayang panindigan dahil sa aking posisyon sa ang korona. Hindi pwede, kaya't umalis ako. Iniwan ko siya. Umiling si Sofia, sinubukang tanggihan ang katotohanan na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi po maaari. Hindi ko alam na buntis siya, Sofia. Pagtatapat ni Don Antonio, ang kanyang tinig ay tila nanghihina. Nalaman ko lang ilang taon na ang nakalipas.
Sinubukan kong tulungan sila, lihim. Binibigyan ko sila ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng mga shell companies para hindi nila ako makilala. Pero ayaw ni Norma. Kinamumuhian niya ako. Ang tanging ginawa niya ay ang turuan si Isabela na kamuhian din ang lahat ng mayaman, lalo na ang pamilyang De Leon. Napakatingin si Sofia sa file na nasa lamesa. Ferrer Isabela, si Isabela Ferrer, ang kabit ni Alejandro, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang kanyang kapatid. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit ng kanyang bali. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil ni Alejandro. Ito ay tungkol sa isang matagal ng sikreto, isang nakatagong galit na nagmula sa kanyang sariling pamilya. Ang pagkamuhi ni Isabela ay hindi lamang bunga ng kasakiman. Ito ay bunga ng kapaitan, ng pagtataksil ng kanyang ama, ng pag-iwan sa kanila sa kahirapan. Kaya pala, bulong ni Sofia, ang boses ay nanginginig. Kaya pala ganoon na lang ang puot niya sa akin. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko ang akala kong tama. Para sa'yo, para sa pamilya. Ayokong madamay ka sa gulong ito. Pero tingnan mo, kusa kang pumasok. Tumayo si Sofia at lumapit sa malaking bintana. Tinitingnan ang hardin na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, lahat ay tila nababalutan ng isang madilim na ulap. Paano niya magagawang tuluyang sirain ang buhay ni Isabela kung ito pala ang kanyang kapatid? Ang paghihiganti niya ay naging isang trahedya ng pamilya. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa loob ng kanyang isipan. Ang Sofia na biktima. Ang Sofia na naghahanap ng katarungan. At ang Sofia na ngayon ay nakatayo sa harap ng isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang mga sugat. Ipagpatuloy natin ang plano, sabi ni Sofia. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi magbabago ang lahat. Ang kasalanan ni Isabela ay kasalanan niya. Hindi ko ito kasalanan at hindi ito kasalanan ng nanay ko. May bigat sa bawat salita, pero alam niyang kailangan niyang maging matatag. May isa pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Don Antonio, may pag-aalala sa boses. Ang Montenegro Corporation, hinahanap na nila ang lahat ng kahinaan natin. At may nakita silang isang leak sa isa sa mga operasyon ng ang corona. Napakalingon si Sofia. Anong ibig mong sabihin? Ang isa sa mga ospital natin na ginagamit natin bilang Front Sofia. May nakita silang anomalya doon. Kung ito ay malalaman ng publiko, lalong manganganib ang posisyon ng ang corona at masisira ang aking reputasyon. Pero alam ni Sofia na hindi lang iyon ang sinasabi ng kanyang ama. At ano pa, Papa? Tanong niya. Nag-aalangan si Don Antonio. Ang ospital na iyon. Doon din ako nagpapagamot, lihim, para sa aking kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Biglang naramdaman niya ang matinding takot, hindi para sa kanyang paghihiganti, kundi para sa kanyang ama. Isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Miguel. Senyora, si Alejandro, may ginawa siyang hakbang na hindi natin inaasahan. Sabi ni Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Tina-target niya ang personal na asset ni Don Antonio at mukhang alam niya ang tungkol sa inyong kalusugan, Don Antonio. Isang nakakakilabot na hula ang bumalot sa isipan ni Sofia. Si Alejandro, hindi lang nito sinisira ang kanyang paghihiganti. Sinisira din nito ang kanyang ama, ang luha ng pagkawala, ang ngiti ng tagumpay. Nag-iiba-iba ang mga maskara ni Alejandro Montenegro depende sa kausap at sitwasyon. Ngayon, sa harap ng isang sikat na investigative journalist, si Ginoong de la Cruz, na siyang sumulat ng naunang blog post, suot niya ang maskara ng isang nag-aalalang anak na nagtatangkang ilantad ang katotohanan. Napakasakit po na aminin, Ginoong de la Cruz, panimula ni Alejandro.
Ang kanyang boses ay malungkot. Ngunit sa pagkawala ng aking asawa, may mga lihim na tila unti-unting lumalabas. Nasa isang pribadong silid sila sa isang mamahaling hotel. Ang mga dokumento ay nakalatag sa lamesa. Mga pekeng dokumento, mga pekeng ebidensya. Ang pamilya de Leon. Tila may hawak na malaking organisasyon sa ilalim ng lupa. Ang Corona. Patuloy ni Alejandro. Ang kumpanyang Horizon Medical Group na ito. Isa lang itong front para sa kanilang mga illegal na gawain. At ang Don Antonio de Leon, ang ama ni Sofia, siya ang utak sa likod ng lahat. Pinagmamasdan ni Ginoong de la Cruz ang mga dokumento. May mga bank account na may malalaking transaksyon na hindi maipaliwanag. May mga witness account, mga pekeng witness, na nagsasabing nakakita sila ng mga armadong tao na pumasok at lumabas sa mga pasilidad ng Horizon Medical Group. At ang pinakamahalaga, medical records ni Don Antonio de Leon na nagpapakita ng kanyang malubhang kondisyon sa puso. Nakalagay rin doon ang address ng isang secret facility ng Horizon Medical Group kung saan siya lihim na nagpapagamot. Kung ilalabas mo ito, Ginoong de la Cruz, masisira ang pangalan ng pamilya de Leon at ang lahat ng koneksyon nila. Haharapin nila ang mga kaso ng money laundering, tax evasion at marami pang iba. Sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Kaya't ang gusto ko lang ay tigilan na nila ang panghihimasok sa Montenegro Corporation at hayaan na nila akong ayusin ang lahat. Napakangiti si Ginoong de la Cruz. Alam mo, Alejandro, napakagaling mo. Akala ko ikaw ang biktima, pero mukhang ikaw ang tunay na mastermind dito. Huwag kang mag-alala, Ginoong de la Cruz. Mayroon kang malaking scoop at sapat na yon para sa'yo. Sagot ni Alejandro. Umalis si Ginoong de la Cruz na may dalang mga dokumento at isang ngangiti sa kanyang labi. Nang gabing iyon, tinawagan ni Alejandro si Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Kumusta ka na, Sofia? Sana ay maayos ang pakiramdam mo. Bungad ni Alejandro, puno ng pang-uuyam. Narinig mo na ba ang balita? Ang tungkol sa Horizon Medical Group? Ang ospital na nagpapagamot sa iyong may sakit na ama? Napakuyom ang kamao ni Sofia. Narinig na niya ang balita. Ang buong social media ay balita tungkol sa iskandalo ng Corona at ng Horizon Medical Group. Ang mga headline ay nagsasabing, Organized Crime Family Exposed at Don Antonio de Leon ang totoong halimaw? Anong gusto mo, Alejandro? Matigas na tanong ni Sofia. Simple lang, itigil mo ang pag-atake sa Montenegro Corporation. Ibalik mo ang lahat ng shares na binili mo. At kalimutan mo na ang lahat ng balak mong paghihiganti. Banta ni Alejandro. Kung hindi, ilalabas ko pa ang mas malalim na sikreto ng Corona at ang estado ng kalusugan ng iyong ama. Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Sofia. Ito ang pinakakinakatakutan niya, ang gamitin ng kanyang ama laban sa kanya. Wala kang karapatan na gamitin ang papa ko, galit na sabi ni Sofia. Wala akong pakialam sa karapatan, Sofia. Ang alam ko lang, hawak ko ngayon ang lahat ng alas, kaya't mag-isip-isip ka. Sagot ni Alejandro. At pagkatapos ay binabaan siya ng telepono. Hindi pa man natatapos ang tawag, biglang tumawag si Miguel. Senyora Sofia, kailangan ninyong pumunta sa ospital ngayon na. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Si Don Antonio, nagkaroon siya ng heart attack dahil sa stress mula sa balita. Nabitawan ni Sofia ang kanyang telepono. Ang lahat ng galit, ang lahat ng paghihiganti, lahat ay naglaho. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding takot para sa kanyang ama. Mabilis siyang sumugod sa ospital. Nakita niya si Don Antonio, nakahiga sa kama. Ang mukha ay puting-puti. Ang tunog ng mga medical equipment ang tanging maririnig sa silid. Nilapitan siya ng doktor.
Senyora Sofia, kailangan niyang operahan agad, pero ang kanyang kondisyon ay kritikal at ang anumang karagdagang stress ay maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Napatingin si Sofia sa kanyang ama. Ang lalaking minsang kinatatakutan niya, ang lalaking may madilim na imperyo, ngayon ay nakahiga, walang magawa. Ang buhay nito ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Isang matinding pagsubok ang dumating sa kanya. Ipagpapatuloy ba niya ang kanyang paghihiganti na maaring ikamatay ng kanyang ama? O susuko siya at hahayaan si Alejandro na magtagumpay? Ang mga salita ay tumatakbo sa isip ni Isabela Ferrer na parang isang sirang plaka. Alam ko kung sino ka talaga, Ferrer. O dapat ko bang sabihin, De Leon? Ang pangalan ni Don Antonio De Leon, kasama ang kanyang ina sa lumang litrato. Ang pagkamuhi ng kanyang ina sa mga De Leon, ang lahat ay unti-unting nabuo sa isang nakakagulat na katotohanan. Siya ang anak ni Don Antonio De Leon. Siya ang kapatid ni Sofia. Imbes na takot, isang matinding galit ang bumalot kay Isabela. Galit sa kanyang ina na nagtago ng katotohanan. Galit kay Don Antonio na iniwan sila. At higit sa lahat, galit kay Sofia, ang kapatid niya, na ipinanganak sa karangyaan habang siya ay naghihirap. Siya dapat ang nasa posisyon ni Sofia. Siya dapat ang mayaman. Siya dapat ang may pangalan. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makuha ang lahat ng nararapat sa kanya. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Alejandro. Nakita niya itong abala. Nagdidiscuss sa telepono tungkol sa iskandalo ng ang corona. Alejandro, kailangan nating mag-usap, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Tiningnan siya ni Alejandro. May bakas ng pagkainis. Hindi ito ang tamang oras, Isabela. Abuso ang ating pinag-uusapan ngayon. Hindi ito tungkol sa atin, Alejandro. Ito ay tungkol sa kanila. Matigas na sagot ni Isabela. Alam ko kung sino ang nagpapadala ng lahat ng impormasyon sa atin. At alam ko kung sino ang nasa likod ng ang corona. Napatingin si Alejandro sa kanya. May pagdududa. Sino yun? Si Don Antonio De Leon, ang ama ni Sofia, sagot ni Isabela. Huminga siya ng malalim, handa ng ilantad, ang kanyang pinakamalaking sikreto. At ako ang anak niya. Ako ang kapatid ni Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Nagulat siya sa pagtatapat. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang mabilis na pagbabago. Hindi lang gulat, kundi isang bagong pagkakataon. Kaya pala, bulong ni Alejandro, may ngiti sa labi. Kaya pala ganoon na lang ang puot mo kay Sofia. Hindi lang ito puot, Alejandro. Ito ay karapatan. Karapatan ko ang maging De Leon. Karapatan ko ang magkaroon ng yaman na ito. At karapatan ko ang maghiganti sa lahat ng ginawa nila sa akin at sa nanay ko, sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ambisyon. At ano ang plano mo? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang utak ay mabilis na gumagana. Makikipag-alyansa ako sa'yo, sagot ni Isabela. Kung paano mo ginamit si Sofia para sa yaman niya, gagamitin ko ang relasyon ko kay Don Antonio. Susulutin natin ang lahat ng ari-arian niya, kasama na ang Montenegro Corporation. Ikaw ang magiging mukha ng negosyo. Ako ang magiging utak sa likod ng lahat. Tayong dalawa ang magkokontrol sa lahat. Nag-iisip si Alejandro. Ang plano ni Isabela ay mapanganib, ngunit may malaking potensyal. Ang lahat ng kapangyarihan ng ang corona, kasama ang Montenegro Corporation, sa kanilang mga kamay. Pero paano si Don Antonio? Paano si Sofia? Tanong ni Alejandro. Si Don Antonio ay nasa ospital ngayon, naghihingalo. At si Sofia, siya ang pumili na labanan tayo. Kaya't sisirain natin siya. May ngisi si Isabela. Alam ko ang isa pang malaking sekreto ng ang corona. Hindi lang ito tungkol sa Horizon Medical Group.
Mayroon silang safe house na ginagamit para sa mga kritikal na pasyente ng kanilang organisasyon. At doon, nakatago ang mga blueprint ng lahat ng operasyon ng ang corona. Kung makukuha natin yon, sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kung makukuha natin yon, tayo ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa, dugtong ni Isabela. Kailangan nating pasukin ang safe house at kung nandoon si Don Antonio, pwede nating kunin siya para maging bargaining chip. Nagkatinginan sila ni Alejandro, dalawang ganid na nagsasabuatan para sa kapangyarihan. Nang gabing iyon, dumating ang tawag sa telepono ni Sofia. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Kamusta, kapatid?" Isang pamilyar na boses na ngayon ay puno ng pang-uuyam. "Gusto mo bang makita muli ang ama natin na buhay?" Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang boses ni Isabela, ang mga salita. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Alam niyang nagsimula na ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay. Walang pumipigil sa mga luha. Hindi sa mga mata ni Sofia, sa halip, sa loob ng kanyang puso, kung saan ang bawat patak ay dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang balita na si Don Antonio ay dinukot ni Isabela at Alejandro ay kumalat na parang apoy sa buong ang corona. Ang operasyon ng kanyang ama ay naantala at ang kanyang buhay ay nakasalalay sa balanse. Ngunit ang galit at takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ayusin ang isang pagpupulong. Utos ni Sofia sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay tila yelo. Isang one-on-one na pagpupulong kina Alejandro at Isabela. Gusto kong magkita kami at ilagay ang lahat ng baraha sa lamesa. Nag-aalala ang kanyang mga tauhan. Pero Senyora Sofia, delikado po yan. Dinukot nila ang Don Antonio. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kaya nga ako pupunta. Matigas na sabi ni Sofia. Alam kong hindi nila ako kayang patayin. Hindi pa nila hawak ang lahat ng gusto nila. Ang lugar ng pagpupulong, ang Executive Conference Room ng Montenegro Corporation, ang mismong lugar kung saan inihayag ni Alejandro ang kanyang mga plano para sa Sofia Atelier. Ang mismong lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagbagsak. Pumasok si Sofia. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ngayon, wala na ang kanyang wheelchair. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay matatalim sa kabila ng panloob na sakit. Ang kanyang panlabas na anyo ay isang perpektong maskara ng lakas at kontrol. Nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa sina Alejandro at Isabela. Nagtatagumpay ang mga ngiti sa kanilang labi. Nasa likod nila ang mga bantay, armado at alerto. Sa wakas, nagkita rin tayo, Sofia. Bungad ni Alejandro, puno ng pang-uuyam. Mukhang humina ka na yata. Nakita mo na ba ang balita? Ang tungkol sa iyong amang magnanakaw? Nasaan ang papa ko? Direktang tanong ni Sofia. Walang emosyon sa boses. Huwag kang mag-alala, Sofia. Nasa mabuting kalagayan siya. Sa ngayon, sagot ni Isabela, tumayo at dahan-dahang lumapit kay Sofia. Ngayon, sa wakas ay tayo na ang magtatagumpay. Ang lahat ng yaman ng mga De Leon, pati na ang Montenegro Corporation ay magiging sa atin. Tiningnan ni Sofia si Isabela. Ang kanyang mga mata ay malamig. Isabela, alam kong anak ka ng papa ko. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Ang paghihirap mo. Ang puot mo. Nagulat si Isabela na wala ang nangiti sa kanyang labi. Paano mo nalaman? Dahil may mga mata ang corona sa lahat ng sulok. At dahil hindi mo talaga kilala ang papa ko, sagot ni Sofia. Ginamit ka lang ni Alejandro, Isabela. Kagaya ng paggamit niya sa akin.
Nagagalit si Alejandro. Huwag kang maniwala sa kanya, Isabela. Gusto ka lang niyang guluhin. Ngumiti si Sofia, isang mapait na ngiti. Ganun ba? Alejandro, saan mo dinala ang papa ko? Sa safe house ng Angkorona, tama. Ang safe house na akala mo ay lihim. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil ako ang nag-utos sa mga tauhan ko na i-leak ang impormasyon tungkol sa safe house para akalain mong may nakita kang kahinaan para dumiretso ka doon. Pagtatapat ni Sofia, ang kanyang boses ay may kalamigan na halos hindi na tao. Nagulat sina Alejandro at Isabela. Nagkatinginan sila, may pagdududa. Hindi lang yon. Patuloy ni Sofia. Ang mga dokumento na ibinigay mo kay Ginoong de la Cruz, Alejandro, ang mga ebidensya ng korupsyon ng Angkorona? Mga peke. Ako ang nagbigay niyon sa'yo. Sa pamamagitan ng mga tauhan kong nakapasok sa kumpanya mo, gusto kong isipin mong hawak mo ang lahat ng alas. Pero simula pa lang, nasa mga kamay ko na ang lahat. Napasigaw si Alejandro. Liar! Hindi totoo yan. Totoo, Alejandro, sabi ni Sofia. Tumayo siya, naglakad patungo sa malaking screen sa likod ng mesa. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang huling baraha ko. Pinindot ni Sofia ang isang button sa kanyang relo. Biglang lumiwanag ang screen at isang video ang lumabas. Ito ay isang recording ng buong pag-uusap ni na Alejandro at Isabela. Ang kanilang pagpaplano, ang kanilang pagtataksil, ang kanilang pagdukot kay Don Antonio, ang kanilang pagplano na patayin si Sofia, ang lahat ng kanilang mga lihim naroon. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa speakers, ang boses ni Don Antonio. Alejandro Montenegro, Isabela Ferrer, iniisip ninyong kayo ang matatalino. Sabi ni Don Antonio, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatawaran. Pero hindi ninyo alam na simula pa lang, laro lang ito ng Angkorona. At ang anak ko, si Sofia, siya ang nagpapatakbo ng lahat. Napalingon si Sofia kay Alejandro at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at pagkabigla. Hindi lang iyan, sabi ni Sofia. Ang Montenegro Corporation, matagal na itong nalulugi, tama? Ang lahat ng utang ninyo, ako ang bumili sa pamamagitan ng mga shell companies. Kaya't ngayon, ako ang inyong pinakamalaking nagpapautang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. At dahil ako ang may-ari ng lahat ng utang ninyo, sabi niya, ako na ang magpapasya sa inyong kapalaran, hindi lang sa korte, kundi sa buong buhay ninyo. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga armadong pulis, kasama ang mga tauhan ni Miguel. Alejandro Montenegro, Isabela Ferrer, arestado kayo para sa attempted murder, kidnapping, at malawakang pandaraya. Sigaw ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Nagulat siya. Sa isang iglap, bumunot siya ng baril mula sa loob ng kanyang suit. Walang lalapit. Sigaw ni Alejandro. Idinidikit ang baril sa sentido ni Isabela. Kung lalapit kayo, papatayin ko siya. Ang tunog ng pagkabunot ng baril ay tila nagpatahimik sa buong silid. Ang bawat hininga ay naging mabigat, ang bawat mata ay nakatutok kay Alejandro Montenegro, na ngayon ay hawak ang baril sa sentido ni Isabela Ferrer. Ang dating maamo at mapagkumbabang si Alejandro, ngayon ay isang desperado at delikadong lalaki. Huwag kayong lalapit, kung hindi, papatayin ko siya. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Nakaramdam si Sofia ng kakaibang lamig, hindi sa takot, kundi sa pagkakataon. Isang pagkakataon para tuluyan silang wasakin. Alam niya ang mga kahinaan ni Alejandro at Isabela, at gagamitin niya iyon. Ano ka ba, Alejandro? Ikaw ang hari na kinikilala ng lahat, at ngayon, isang babae ang hawak mo para mabuhay
panunuya ni Sofia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Iyon ba ang tapang ng isang Montenegro? Napatingin si Alejandro kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Manahimik ka, Sofia. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ako o ang kasakiman mo? Ang katotohanan ay, ni minsan ay hindi mo minahal si Isabela. Ginamit mo lang siya, katulad ng paggamit mo sa akin. Patuloy ni Sofia idiniretso ang tingin kay Isabela. At ikaw, Isabela, akala mo ba ay mahal ka ni Alejandro? Ginamit ka lang niya para makuha ang korona, para makuha ang ating pamana. Hindi ka mahalaga sa kanya. Isa ka lang kasangkapan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Tiningnan niya si Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Alam niya ang pagiging makasarili ni Alejandro. Alam niya na kayang-kaya siya nitong ipagkanulo. Huwag kang maniwala sa kanya, Isabela. Gusto niya lang tayong paghiwalayin. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngumiti si Sofia, isang mapait na ngiti. Ganoon ba? Tanungin mo ang sarili mo, Isabela. Kung mahal ka ni Alejandro, bakit ikaw ang hawak niya? Bakit hindi niya hinawakan ang sarili niya? Dahil duwag siya at dahil handa ka niyang isakripisyo para lang mabuhay. Ang mga salita ni Sofia ay tumagos sa isip ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Alejandro na ngayon ay mukhang isang desperadong lalaki, hindi ang mapagmahal na lover na inakala niya. Ikaw ang gago, Alejandro. Hindi mo ako mahal. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Ginagamit mo lang ako. Biglang nagulat si Alejandro. Sa isang iglap, sinubukan niyang pigilan si Isabela na umalis sa kanyang pagkakayakap. Huwag kang gumalaw. Sigaw ni Alejandro. Mas diniinan ng baril sa sentido ni Isabela. Pero huli na. Ang mga salita ni Sofia ay nagbigay ng lakas ng loob kay Isabela. Kung gagamitin siya, kung isasakripisyo siya, hindi niya hahayaan. Sa isang mabilis na galaw, kinagat ni Isabela ang kamay ni Alejandro na may hawak ng baril. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala mula sa bibig ni Alejandro. Iyon ang pagkakataon ng mga pulis. Agad na sumugod ang mga pulis, pinusasan si Alejandro. Lumaban siya. Sinubukang bumunot ng isa pang baril ngunit huli na ang lahat. Agad siyang pinahiga sa sahig at kinontrol. Pinusasan din si Isabela. Tiningnan niya si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Panalo ka, Sofia, pero tandaan mo, kapatid pa rin tayo. Sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng kapaitan. Hindi ko pinili na maging kapatid ka, Isabela. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ang pinili ko ay ang katarungan. Dinala ang dalawa palabas ng conference room. Ang kanilang mga mukha ay balot ng kahihiyan at pagkatalo. Ang huling nakita ni Sofia ay ang tingin ni Alejandro. Isang tingin ng isang lalaking nawalan ng lahat, nawalan ng katinuan. Bumalik ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na hininga ng mga pulis at ng mga tauhan ni Sofia. Bumagsak si Sofia sa isang upuan, naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ito tagumpay na may kagalakan. Ito ay isang tagumpay na may malalim na kirot. Ang kirot ng nawalang pag-ibig. Ang kirot ng nasirang pamilya. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia. Si Miguel. Senyora Sofia, si Don Antonio po. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay tila may pag-asa. Natapos na po ang operasyon niya. Maayos po ang lahat. Pero hindi pa po siya nagigising. Nakahinga ng malalim si Sofia. Kahit nasa gitna ng lahat ng kaguluhan, mayroon pa ring pag-asa. Ang kanyang ama ay buhay. Ang kanyang paghihiganti ay natapos. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos, Kapmoshinge. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni na Alejandro Montenegro at Isabela Ferrer ay umaling-aungaw sa buong bansa. Si Alejandro ay nahaharap sa mga kasong attempted murder,
kidnapping, pandaraya, at illegal possession of firearms. Si Isabela naman ay nahaharap sa kidnapping at pakikipagsabwatan sa pandaraya. Ang kanilang pagbagsak ay naging babala sa lahat ng nagnanais gumamit ng kasakiman at panloloko para makamit ang kapangyarihan. Ang Montenegro Corporation ay nalugi at tuluyang nawala. Ang pangalan ng mga Montenegro ay nabahira ng kahihiyan. Si Sofia, sa kabilang banda, ay nakabangon na ng tuluyan. Ang kanyang binti ay lubusan ng gumaling at ang kanyang tindig ay mas matatag kaysa kailanman. Ngunit ang kanyang puso ay nagtataglay ng mga pilat na hindi na kailanman mabubura. Isang hapon, nasa isang pribadong silid siya ng ospital, nakaupo sa tabi ng kanyang ama, si Don Antonio de Leon. Sa wakas, nagising na ito matapos ang matagumpay na operasyon. Bagamat mahina pa, meron ng liwanag sa kanyang mga mata. "Sofia!" Mahinang tawag ni Don Antonio. "Papa," sagot ni Sofia, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Narito po ako." Ngumiti si Don Antonio, isang ngiting puno ng pagmamahal at pagmamalaki. "Hindi ko akalain na ganito ka kalakas. Mas malakas ka kaysa sa akin, anak." "Natuto lang po ako sa inyo, Papa," sagot ni Sofia, "at sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko." Ang corona, panimula ni Don Antonio. "Alam kong pinili mong labanan sila sa sarili mong paraan. At tama ka. Ang paghihiganti, hindi iyan ang tunay na lakas. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon at lumikha ng bago." May ibinigay si Don Antonio kay Sofia. Isang maliit na box na gawa sa kahoy. Nang buksan ni Sofia, nakita niya ang isang singsing na may disenyo ng isang korona. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Ito ay gawa sa isang matibay na metal, simbolo ng katatagan. "Iyan ang simbolo ng corona," sabi ni Don Antonio. "Ngayon, sayo na ang pamana. Ikaw na ang magpapatuloy ng pangalan ng mga De Leon. At ikaw na ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran ng organisasyong ito." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sofia. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagtanggap. Ilang araw pagkatapos nito, binisita ni Sofia si Isabela sa kulungan. Nakasuot ng orange na uniforme, si Isabela ay mukhang matanda at pagod. Ang dating ng ngiti ng kayabangan ay napalitan ng pait. "Dumating ka pa pala," sabi ni Isabela, hindi tumitingin kay Sofia. "Kailangan kong makita ka," sagot ni Sofia. "Kahit anong mangyari, Isabela, kapatid kita. Hindi ko ito pinili, pero iyon ang katotohanan." Ngumiti ng mapait si Isabela. "Kapatid? Ang kapatid ko ay mayaman. Ako ay naghihirap. Ang kapatid ko ay malaya. Ako ay nasa likod ng rehas. Ang pinili mo ang nagdala sa'yo rito, Isabela. Hindi ako." Matigas na sabi ni Sofia. "Maaring lumaki tayo sa iba't ibang mundo, pero meron kang pagkakataon. Sinira mo yun dahil sa kasakiman." Walang nagawa si Isabela kundi ang tumahimik. Ang katotohanan ay masakit. Ang corona, magbabago na ito, sabi ni Sofia tumayo. "Mula ngayon, magiging legal na kumpanya ito. Isang kumpanya na magbibigay ng trabaho, magtatayo ng mga charitable foundations, at susuporta sa mga taong biktima ng pang-aabuso. Hindi ko hahayaan na maging tulay pa ito sa mga iligal na gawain." Napakatingin si Isabela kay Sofia. May bakas ng pagkabigla. "Binabago mo ang lahat?" "Oo, dahil iyon ang tama," sagot ni Sofia. "Mula sa abo ng mga kasalanan ng nakaraan, magtatayo ako ng isang bagay na may pag-asa." Umalis si Sofia sa kulungan. Naramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Hindi siya naghahanap ng kapatawaran mula kay Isabela. Naghahanap siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nang sumunod na linggo, sa isang boardroom na puno ng mga pinuno ng iba't ibang sektor ng corona, tumayo si Sofia. Hawak niya ang singsing na binigay ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, ang corona
ay naging isang anino sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon, magbabago na ang lahat. Panimula ni Sofia, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Mula ngayon, ang Corona ay magiging isang ganap na legal na korporasyon, isang investment group na mamumuhunan sa mga lehitimong negosyo, susuporta sa mga maliliit na negosyante at magbibigay ng pag-asa sa mga komunidad. Nagulat ang ilan sa mga pinuno. Ang iba ay tumango. Tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Hindi na tayo magtatago sa dilim. Patuloy ni Sofia. Lalabas tayo sa liwanag at gagamitin natin ang kapangyarihan na nasa atin para bumuo, hindi para sumira. Nang gabing iyon, nag-iisa si Sofia sa opisina ng kanyang ama, na ngayon ay kanya na. Tiningnan niya ang tanawin ng syudad sa labas. Ang mga ilaw ay kumikinang, parang mga bituin. Nasa kanya na ang lahat. Kapangyarihan, katarungan, kayamanan. Ngunit ang tanong ay nanatili. Maaari pa ba siyang makahanap ng kaligayahan? Haplos niya ang singsing na nasa kanyang daliri. Ang korona, isang simbolo ng kanyang pamana, ng kanyang lakas, at ng kanyang pagbabago. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng galit. Ang natitira ay isang katahimikan na nagbibigay daan sa pag-asa. Hindi ito ang pagtatapos ng kanyang kwento. Ito ay simula ng kanyang bagong kabanata. Ang kabanata ng isang babaeng bumangon mula sa abo. Hindi para maghiganti, kundi para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. At sa huli, doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan.